Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, paano mapapanatili ang creatinine at muling buhayin ang mahinang bato gamit ang 4 na pagkaing Filipino sa bahay. Marami sa atin, kapag naririnig ang salitang sakit sa bato o kidney failure, ay agad naisip ang gamot, ospital, at ang posibilidad na gumugol ang buong buhay sa dialysis machine. Dahil sa takot na ito, marami ang nagsisimulang mag-diet, maging mahigpit sa pagkain, bawasan ang asin, protina, at limitahan ang maraming bagay sa pag-asang gagaling ang kanilang bato. Ngunit mga kaibigan, hindi sapat ang pag-iwas lang. Ang bato ay hindi lamang kailangan bawasan ang pasanin, kailangan din itong tamang nutrisyon upang makaroon ngang pagkataong gumaling. Ang kapansin-pansin ay sa pang-araw-araw na buhay, may mga napakasimpleng pagkain, napakalapit sa kusina ng mga Pilipino, na madalas nating binabalewala. Ngunit kapag naunawaan at ginagamit ng tama, may kakayahan silang suportahan ang bato upang mabawasan ang pamamaga, protektahan ang glomeruli, at tulungan ang pagpapanatili ng creatinine level sa natural na paraan. Hindi ito makakaiba o magastos na pamamaraan, kundi matalinong pagpipilian batay sa modernong agham at praktikal na karanasan. Naalala ko ang kaso ni Mang Tonyo, 68 taong gulang, mula sa probinsyang Batangas. Si Mang Tonyo ay napakaingat sa pagkain, halos inalis niya ang lahat ng mapanganib na pagkain ayon sa mga sabi-sabi. Ngunit pagkaraan ngang ilang panahon, bahagyang tumaas pa rin ang kanyang creatinine, pakiramdam niya ay pagod, at hindi siya makatulog ng mahimbing. Nang muling tingnan ko ang kanyang dieta, napansin kong kulang siya sa mahahalagang nutrients na kailangan ng bato upang ayusin ang sarili. Matapos ayusin ang kanyang dieta at magdagdag ng tamang pagkain, sa loob lamang ng maikling panahon, ramdam na ramdam niya ang gaan ngang kanyang katawan. Bumuti ang kanyang pagtulog at unti-unting naging stable ang kanyang vital signs. Ang kwentong iyon ay nagpapakita ang isang napakahalagang bagay. Ang bato ay hindi lamang humihina dahil sa maling pagkain, kundi dahil din sa kakulangan ng mahahalagang nutrients. Kung iwas lang tayo at hindi alam kung paano magdagdag ng tama, parang isang makina na pinatay lang ngunit hindi inaalagaan, sa huli ay masisira rin sa paglipas ng panahon. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na partikular na pagkain. Madaling hanapin, madaling lutuin, at angkop para sa mga Pilipino, ngunit may espesyal na halaga sa pagsuporta sa pagaling ng paganang bato. Ipapaalam ko kung bakit sila epektibo, paano sila kainin, at sino ang dapat mag-ingat sa paggamit ng mga ito. Manatili po kayo hanggang sa dulo, dahil kung minsan, isang maliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na pagkain ang susi upang maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. At sino ang nakakaalam, mula lamang sa 4 na pagkain ito, makakahanap kayo ng ginhawa, kapayapaan, at isang mas malusog na buhay araw-araw. Kung pinapanood niyo ang video na ito mula sa Maynila, Cebu, o sa probinsya, mangyaring mag-iwan ng pagbati at ang lugar kung saan kayo nakatira. Ito ang paraan upang makonekta tayo, matuto, at mapangalagaan ang mahalagang kalusugan ng bato, simula sa bawat mapayapang almusal. Bahagi 1. Bakit masakit ang bato at tumaas ang creatinine kahit maingat sa pagkain? Mahal kong makaibigan, upang maunawaan ang kwento ng bato at ang creatinine level, nais kong imbitahan kayong isipin ito sa isang napakapangkaraniwang paraan. Kung ang katawan ay isang sasakyan na tumatakbo araw-araw, ang creatinine ay tulad ng tambutso na lumalabas mula sa makina. Sa bawat hakbang, sa bawat pagtayo at pagupo, sa bawat aktibidad ng kalamnan, tahimik na lumilikha ng sangkap na ito. Kapag bata pa, malakas ang bato tulad ng isang malakas na filter, nililinis at mabilis na inilalabas sa ihi. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng edad 60 o sa mga nasa gitnang edad na may mga dati ng karamdaman, ang filter na iyon ay nagsisimulang bumagal, hindi na gaanong flexible, na nagiging sanhi upang ang creatinine,
ay hindi ganap na may labas, kundi unti-unting naipon sa dugo. Sa pananaw ng eksperto, ang normal na creatinine level ay karaniwang mas mababa sa 1020 mg DL. Kapag ang bilang na ito ay tumaas sa humigit kumulang 1,40 mg DL, hindi ito agad-agad isang malubhang sakit, ngunit ito ang unang senyales na ang bato ay overworked. Kapag umabot ito sa 1,080 mg DL, mas malinaw na ang panganib ng pagbabaang paganang bato. Ito ay tulad ng isang sasakyan na umaakyat sa isang mahabang burol at unti-unting tumataas ang temperatura ng makina, engine hindi pa napapansin ng driver. At kung lumampas sa 2 mg DL, maraming kaso ang kinakailangan ng isaalang-alang ang mga sumusuportang panukala sa paglilinis o kahit regular na dialysis kung hindi maagapan. Ang kapansin-pansin ay ang pagtaas ng creatinine ay karaniwang hindi nagdudulot ng matinding sakit, laknat o malinaw na sintomas. Dahil dito, maraming tao ang nagiging kampante. Ang pananakit na likod na kadalasang iniisip nating sanhi ng panahon o matagal na pagkakaupo ay maaring senyales ng pagtaas ng presyon sa tissue ng bato kapag ang bato ay kailangang panatilihin ang tubig at electrolytes sa isang hindi balanseng estado. Sa mga matatanda, ay hindi lamang umihina ang bato kundi mas sensitibo rin sa asin, asukal, protina at additives na nagiging sanhi upang ang isang maliit na pagbabago sa dieta ay magdulot ng matagal na bahagyang pamamaga sa glomeruli, microedema and tubules, at anti-anting pagbaba ng glomerular filtration rate, GFR, ng tahimik. Naalala ko ang isang kaso na lubos kong pinag-isipan. Isang 68 taong gulang na Gino na nagbebenta sa palengke sa probinsyang Pangasinan. Naniniwala siya na napakasiyentipiko ang kanyang dieta, binawasan ang kanin, dinagdagan ang prutas, umiinom ang pek juice para sa kaginhawaan. Masarap pa rin siyang kumain, nakakatulog, mayroon lamang bahagyang pananakit sa likod at madalas na pag-ihi sa gabi. Ngunit nang siya ay nakpa-eksamin, umabot na sa 1,090 mg DL ang kanyang creatinine at ang eGFR ay nasa 48 ml, min 1,073 ml na lamang, samantalang ang malusog na tao ay karaniwang nasa mahigit 90. Ang nakakagulat sa kanya ay halos walang malinaw na pananakit ang kanyang katawan. At iyon ang pinakamapanganib. Mula sa aking pananaw, Dr. Renato Bagani na may 35 taong karanasan, ang creatinine ay ang tahimik na sigaw ngang bato para sa tulong. Hindi ito maingay, hindi matindi, ngunit napakatoto at napakalalim. Maraming nagsasabi sa akin na maingat sila sa pagkain, kaya bakit tumataas pa rin ang kanilang level? Madalas kong sinasagot na ang pagiging maingat sa pagkain ay hindi nangangahulugang tama ang paraan. May mga pagkain na inisip nating mabuti ngunit hindi angkop para sa humihinang pagganang bato. May mga gawin na iniisip nating malusok ngunit hindi sinasadyang nagpapataas ng pasanin sa paglilinis ng bato. Sa edad na ito, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami o mag-radical diet, kundi ang kumain ng tama ayon sa biological principles ng isang tumatandang katawan. Kailangan ngang bato ang stability, regular na ritmo ngang buhay, at tamang dami nga asin, protina, at tubig. Kapag kumakain ka ng tama, nagpapahinga ng tama, at nabubuhay ng tama, kahit ang isang mahinang bato ay kayang panatilihin ang stable na pagana sa loob ng maraming taon. At mula rito, tutungo tayo sa susunod na bahagi, kung saan ibabahagi ko sa inyo ang mga napakapamilyar at napakasimpleng pagkain. Ngunit kung maunawaan at gagamitin ng tama, maaari silang maging mahalagang panggamot para sa mga pagod na nephrons, lalo na kapakipakinabang para sa mga nakakaranas ng pananakit ng likod sa gabi, madalas na pag-ihi sa gabi, at bahagyang tumataas na creatinine. Bahagi 2, 4 na pagkaing nakakatulong sa pagaling ng bato, bumababa ang creatinine. Mahal kong makaibigan, kapag pinag-usapan ang pagpapanumbalik ng paganang bato, hindi lamang tayo simpleng nagsasalita tungkol sa pagkain ng sapat na nutrients,
kundi tungkol sa pagpapalusok ng bawat nephron, ang maliliit na unit ng filter na nagpapasya sa pagpapatuloy ng buhay ng bato sa gitnang edad at pagtanda. Ang manefron na ito ay hindi na kasing lakas noon. Sila ay tulad ng matatandang sundalo na dumaan sa maraming taon, nangangailangan ng banayad na pangangalaga na akma sa biological rhythm at hindi dapat labis na pinasisigla. 1. Sinabawang kalabasa na may lotus seeds. Hinatok na kalabasa na may buto ng lotus. Pababain ang pamamaga at palusugin ang bato sa gabi. Marami sa inyo na lampas 60 taong gulang ang madalas makaranas ng hirap sa pagtulog, pagising upang umihi ng 1 hanggang 3 beses sa gabi, kasama ang pakiramdam ng bahagyang pananakit sa ibabang likod o sa makabilang gilid. Pagkagising sa umaga, ang katawan ay pagod na pagod at ang isip ay hindi gaanong malinaw. Hindi ito nga makakahiwalay na sintomas, kundi isang serye nga makakaunay na reaksyon. Kapag kumakain ng medyo maalat sa gabi, kumakain ng huli, o kumakain kang pagkaing mahirap tunawin, ang katawan ay mas nagtatabing tubig, nagiging sensitibo ang pantok, at nababalisa ang pagtulog. Kapag hindi malalim ang tulog, tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol, nako-contract ang madaluyan ng dugo, nababawasan ang daloy ng dugo sa bato, at kinabukasan mas pagod ang katawan. Ang siklong ito ay patuloy na umulit na nagpapahina sa bato ng hindi natin napapansin. Sa kontekstong ito, ang sinabawang kalabasa na may lotus seeds ay isang napakahalagang pagpipilian sapagkat hindi lamang ito pagkain, kundi isang therapeutic approach na sumusuporta sa pagpapanumbalik ng physiological function ng bato sa gabi. Ayon sa Asian Wellness Philosophy, ang kalabasa ay may kakayahang magpalakas ang pali at tiyan, magpalabas ang fluids, sumuporta sa dugo at ki, na tumutulong na magpainit sa loob ng katawan. Ito ay lalong angkop para sa mga mahina kumain, mabagal ang panunaw, at matagal ng pagod. Samantala, ang lotus seeds ay sikat sa kanilang natural na calming effect na tumutulong sa masarap at malalim na pagtulog nang hindi nagiging sanhi ang dependency tulad ng sleeping pills. Mula sa modernong pananaw and agham, ang kalabasa at lotus seeds ay naglalaman ng bitamina A, potassium, magnesium, at antioxidants na may kakayahang bawasan ang bahagyang pamamaga sa glomeruli, patatagin ang presyon ng dugo, at suportahan ang balanse ng electrolytes. Kapag nababawasan ang microinflammation sa glomeruli, mas maayos ang proseso ng pagsalang ng dugo na tumutulong sa creatinine na unti-unting bumaba sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang mahalagang punto na palagi kong binibigyang diin ay hindi sapat ang magagandang sangkap, kundi ang paraan ng pagluluto ang mahalagang kadahilanan. Para sa mga may mahinang bato, ang pagluluto ay dapat sundin ang prinsipyo ng pagbabawas ng pasanin sa bato. Ang kalabasa ay dapat balatan, hiwain ng maliliit upang madaling matunaw. Ang pinatuyong lotus seeds ay kailangan ibabad sa maligamgam na tubig ng 1 hanggang 2 oras upang lumambot at mabawasan ang kanilang mabigat na katangian. Iiwasan ang paggamit ng sabaw ng buto o komersyal na sopas dahil naglalaman ang maito ng mataas na sodium, purines, at phosphorus na magpapahirap sa bato. Sa halip, gumamit lamang ng pinakuluang tubig na nilagyan ng sibuyas at ilang hiwang luya upang makabuo ng natural na mainit na lasa na sumusuporta sa panunaw at sirkulasyon. Ang proseso ng pagpapakulo ay dapat tumagal ng 30 hanggang 40 minuto sa mahinang apoy na nagpapalambot sa mga sangkap, madaling maabsorb. Ang pampalasa ay dapat panatilihin sa napakababa, isang pakurot lamang ng asin o vegetarian fish sauce, iwasan ang MSG at commercial na additives. Sa huli, maaring magdagdag ang kaunting sesame oil o olive oil upang madagdagan ang pagiging creamy na nagpapadali sa pagkain at hindi nagiging sanhi ang bloating. Ang nakakagulat ay ang pagaling ng bato ay hindi nangyayari biglaan kundi tahimik. Hindi mo agad makikita ang pagbabago sa isang gabi, ngunit pakaraan ng ilang panahon, magpapadala ang senyales ang katawan,
mas malalim na pagtulog, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, nababawasan ang pananakit ng likod, mas magaan ang pakiramdam sa umaga, at mas stable ang presyon ng dugo. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, karaniwang ipinapakita ng mga pagsusuri na nagsisimula ng bumaba. Ang creatinine pagkatapos ng humigit kumulang 2 hanggang 6 na linggo kung regular na pinapanatili. Naalala ko ang isang kaso na lubos na nagpahanga sa akin. Isang 76 taong gulang na na nagtatrabaho sa pagmamanikure na madalas na nakaupo ng matagal. Ibinahagi niya na bawat gabi ay gumigising siya ng 2:00 am para umihi, pagkatapos ay hindi na makatulog muli. Pagkagising sa umaga, pagod na pagod siya. Bagaman iniisip niya na maingat siya sa pagkain, ang kanyang hapunan ay madalas na may kasamang adobo at sabaw ng buto. Nang suriin, umakyat na sa 160 mg DL ang kanyang creatinine. Bumaba ang eGFR sa humigit kumulang 52 ml. Matapos ayusin, pinayuhan ko siya na palitan ang 3 hapunan bawat linggo ngang sinabawang kalabasa na may lotus seeds, kumain ng maaga, bahagyang maalat, at huwag gumamit ng karne o sabaw ngang buto. Pagkaraan lamang ng 2 linggo, malinaw na niyang naramdaman ang pagbabago. Mas malalim ang kanyang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi sa 1 beses, at mas magaan ang kanyang likod. Sa susunod na pagsusuri, bumaba ang creatinine sa 145 mg DL kahit walang ginagamit na karagdagang gamot. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang prinsipyo. Kapag ang bato ay nakapagpahinga ng tama, mayroon itong kamangha-manghang kakayahang ayusin ang sarili. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakasimple ngunit malalim na bagay. Ang isang tamang sopas ay maaring maging panggamot para sa bato. Kapag kumakain tayo ng mas magaan, mas kaunti ang alat, mas mainit, hindi lamang pinapalusok ang katawan kundi ibinabalik din ito sa natural na balanse. 2. Tinolang labanos na may shiitake mushroom, linisin at dagdagan ang dugo para sa bato. Mahal kong makaibigan, sa paglalakbay sa pangangalaga ng bato sa gitnang edad at pagtanda, napagtanto ko na may mga napakasimpleng pagkain na naglalaman ng malalim na kaalaman ng tradisyonal na gamot at modernong agham. Ang tinolang labanos na may shiitake mushroom ay isang halimbawa nito. Hindi ito isang komplikadong pagkain, ngunit kung naunawaan at ginagamit ng tama, ito ay nagiging paraan upang ayusin ang buong sistemang pagsasalang katawan. Mula pa noong unang panahon, may kasabihan na ang ating mga ninuno, kumain ng labanos sa anumang buwan, malusog ka sa buwang iyon. Kapag bata pa, naririnig natin ito bilang isang biro, ngunit pagdating sa edad 60 pataas, doon natin tunay na naunawa na ang matandang katawan ay hindi nangangailangan ng higit pa, kundi kailangan ng mas kaunting pasanin, kailangan ng kalinawan, gaan, at tamang paggana sa natural na ritmo. Ang labanos ay isang pagkain na may ganitong filosofiya. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang labanos ay may physiological diuretic effect, nakakatulong sa pagtanggal ng plema, pagbabago ng ki, at pagpapakinis ng sirkulasyon. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa katawan na mabawasan ang stasis, mabawasan ang pamamaga, at sumuporta sa malambot na daloy na likido at dugo. Sa mga matatanda, ang bahagyang pamamaga ay hindi lamang nagpapabigat sa mga kamay at paa, kundi nagdudulot din ng pagkabalisa sa pagtulog at kakulangan ng kalinawan ng isip. Kapag ang labanos ay niluto ng tama, ito ay tulad ng isang banayad na daloy ng tubig na tumutulong sa katawan na ilabas ang labis ng hindi nagdudulot ng shock at hindi pinipilit ang bato na magtrabaho ng labis. Samantala, ang shiitake mushroom, isang pamilyar na sangkap sa kusina ng mga Pilipino, ay may ibang halaga sa modernong agham. Ang mushroom ay naglalaman ng beta-glucans, isang biological compound na tumutulong sa pag-regulate ng immune system, pagbabawas ng microinflammation sa tissue ng bato, at pagsuporta sa pag-ayos ng maliliit na pinsala sa tubules ng bato. Ito ay lalong mahalaga para sa mga kaso ng pagtaas na creatinine dahil sa talamak
na tahimik, na pamamaga. Hindi tulad ng animal protein, ang mushroom ay hindi nagpapatas ng filtration load sa bato, hindi naglalaman ng masamang kolesterol, at nagbibigay ng iron mula sa halaman at micronutrients na nagambag sa sustainable blood production. Ang punto na lubos kong pinahalagahan sa pagkain ito ay ang physiological balance nito. Parehong ang labanos at mushroom ay may natural na bahagyang alkalina katangian na tumutulong sa katawan na hindi maging acidic, kaya napapanatili ang panloop na kapaligiran. Kapag napanatili ang acid-base balance, hindi kailangang magtrabaho ng labis ang bato upang ayusin, at iyon ang paraan upang makapagpahinga ang bato ng tahimik. Para sa mga lampas 60 taong gulang, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng labis, kundi ang kumain sa paraan na hindi napapagod ang bato. Ang paraan ng pagluluto ay bahagi rin ng therapy. Ang labanos ay dapat balatan, hugasan ng malinis, at hiwain ng may katamtamang kapal, sapat upang kapag luto ay mananatili pa rin ang matamis na lasa ng hindi nadudurog. Ang pinatuyong shiitake mushroom ay kailangan ibabad sa maligamgam na tubig ng humigit kumulang 1 oras, tanggalin ang matigas na tangkay, at panatilihin ang malambot na katawan. Ang sabaw ay dapat lamang pinakuluang tubig na may sibuyas at ilang hiwa ang luya. Ganap na iwasan ang sabaw ng buto dahil naglalaman ito ng maraming sodium at phosphorus na nagpapataas ng filtration pressure ng bato. Ang proseso ng pagluluto ay dapat panatilihin sa mahinang apoy sa loob-eng humigit kumulang 25 hanggang 35 minuto upang dahan-dahang lumabas ang nutrients. Ang pampalasa ay dapat panatilihin sa napakababa, isang pakurot lamang ng asin o vegetarian fish sauce, iwasan ang MSG at komersyal na additives. Para sa mga may fluctuating blood pressure, maaring magdagdag ng ilang hiwa ng celery sa huling bahagi ng pagluluto. Nakakatulong ang celery na lumihang natural na umami na lasa ng hindi nangangailangan ng karagdagang asin at sumusuporta rin sa bahagyang vasodilation na tumutulong na maging mas stable ang daloy ng dugo sa bato kapag natutulog. Ang isang ideal na tinola ay hindi ang mayaman sa lasa, kundi ang tinola na pagkatapos kumain ay magaan ang pakiramdam ng tiyan, hindi nauhaw, mas maayos ang pag-ihi, at kalmado ang isip. Ito ang senyales ng isang pagkain na hindi nakdudulot ng pressure sa bato. Naalala ko ang pakikipag-ugnayan ko sa isang matandang Ginoo na sa mahigit 60 na nakatira sa Iloilo. Napakaingat niya, regular ang pagkain, at naglalakad tuwing umaga. Ngunit ang pinakanagpahanga sa akin ay ang kanyang ugali na panatilihin ang tinolang labanos na may shiitake, mushroom, 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Ibinahagi niya na bawat kain niyang pagkain ito, mas magaan ang pakiramdam ng kanyang tiyan, mas malalim ang kanyang tulog. Pagkagising sa umaga, madali siyang umihi, at hindi mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan tulad ng kapag kumakain ng maraming karne. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagsubaybay, bagaman mayroon siyang history ng high blood pressure, nanatiling stable ang kanyang creatinine level sa humigit kumulang 1 mg, DL, hindi tumas. Nagpapakita itong isang napakapag-isipan na prinsipyo. Kapag ang bato ay hindi pinipilit magtrabaho ng labis, maari itong manatili sa isang stable na estado sa loob ng mahabang panahon. Mula sa aking pananaw, ang pangangalaga ng bato ay hindi isang labanan, kundi isang banayad na paglalakbay ng pagsasaayos. At kung minsan, ang isang simpleng tinola tulad ng labanos na may shiitake mushroom, kung niluto ng may kaalaman at pagtitiyaga, ay nagiging pinakatahimik ngunit pinakamatibay na panggamot para sa bato. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ang dalawa sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. 3. Steam lapu-lapu na may luya, pinasingawang lapu-lapu na may luya, ang halamang gamot na nagpapalusog sa kidneyin. Mahal kong mga kaibigan, matapos ang 2 pagkaing nakatuon sa paglilinis at pagbabawas ng metabolic load, tutungo tayo sa 3 pagkain.
Isang pagkain na parehong pagkain at isang panggamot na nagpapalusok sa kidney yin ayon sa kaalaman ng Asya at kamanghamanghang angkop din sa kung ano ang pinatutunayan ngang modernong agham tungkol sa malinis na protina at pagkontrol ngang talamak na pamamaga sa bato sa gitnang edad at pagkatapos ng 10. Ang problema ang bato ay hindi lamang sa mas mabagal na pagsasala, kundi sa mas lang kawalan ng balanse ang fluids ng katawan, presyon ng dugo, oksigen, at metabolismo ng protina. Sa katunayan, marami akong nakasalamuha na napakaingat sa pagkain, hindi masyadong maalat, hindi masyadong mataba, ngunit mayroon pa ring sintomas tulad ng pananakit sa ibabang likod, pag-ihi sa gabi, mahina ang daloy ng ihi, at lalo na, ang tahimik na pagtaas ng creatinine. Ipinapakita nito ang isang katotohanan, kapag mahina na ang bato, hindi sapat ang magdiet, kundi kailangan kumain ng tamang uri ng protina sa tamang paraan, sa tamang oras. Sa puntong ito, ang bato ay tulad ng isang makina na matagal nang gumagana. Kung ang fuel ay hindi malinis o ang sirkulasyon ay hindi maayos, kahit na bumagal ang operasyon, mananatili pa rin ito sa estado ngang micro-overload at kakulangan ngang oksigen sa bato. At iyon ang dahilan kung bakit ang steam lapu-lapu na may luya ay nagiging isang napakapag-isipan na pagpipilian. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang lapu-lapu ay may neutral na katangian, bahagyang matamis na lasa, at nakakaapekto sa pali at bato, na tumutulong na magpalakas ng dugo at ki. May physiological diuretic effect, nagpapababa ng pamamaga, nagpapainit sa ibabang likod at tuhod, lalo na angkop para sa mga may kidney yin deficiency, pag-ihi sa gabi at malamig na likod. Ang sariwang luya ay may papel sa pagpapainit, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapabilis ng microcirculation na ginagawang mas mainit ang pagkain nang hindi nagdudulot ng init sa loob. Ang kombinasyong ito ay hindi nakataon lamang, kundi isang masalang balanse sa pagitan ng pagpapalusok at pagpapakinis ng daloy. Sa pananaw nga agham, ang lapu-lapu ay isang pinagmumulan ngang mataas na kalidad na protina, mababa sa saturated fat, mababa sa cholesterol, at naglalaman din natural na omega-3, bioavailable iron, at trace zinc. Nakakatulong ang mga elementong ito na bawasan ang pamamaga sa glomeruli at tubules ng bato at sumusuporta sa prosesong pagbuong dugo na nagbibigay sa batong sapat na oksigen upang mapanatili ang paggana ng pagsasala. Ang hindi napapansin ngang marami ay kapag matagal ang kakulangan ngang oksigen sa tisyu ngang bato, bumababa ang GFR na nagdudulot ngang pagtaas ngang creatinine, kaya ang pagbili ne tamang pinagmumulan ne ke protina ay hindi lamang nutrisyon kundi isang diskarte rin upang protektahan ang bato sa pangmatagalan. Madalas kong sinasabi sa inyo na ang protina ay hindi kalaban nega bato, kundi ang hindi angkop na protina ang pasanin. Ang makaprotinang mataas sa taba, mataas sa asin, at mataas sa phosphorus ay magpapahirap sa bato. Sa kabaliktaran, ang protina mula sa steam lapu-lapu na niluto ng tama ay tulad ng isang banayad na daloy ng enerhiya na tumutulong sa bato na gumaling sa halip na maubos. Tungkol sa pagluluto, ito ang bahagi na nagpapasiya sa halagang pagkain. Una, kailangan pumili ng sariwang lapu-lapu dahil ang nutrients, lalo na ang omega-3, ay bumababa ng malaki kung ang isda ay matagal ng frozen. Kapag inihahanda, kailangan linisin ng mabuti ang itim na lamat sa tiyan at abdo dahil kung may matira, magdudulot itong pait at magpapataas ang metabolic load sa atay at bato. Ang pampalasa ay dapat lamang sariwang luya na hiniwa, dinikdik na sibuyas, at kaunting asin o napakababang sodium na patis. Ganap na iwasan ang komersyal na seasoning dahil ang mataas na sodium content ay maaring mag-stimulate ng pantok at magpapilit sa bato na magsala ng mas marami sa gabi. Ang isda ay dapat i-steam ng humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto, sapat upang maluto ngunit panatilihin pa rin ang istruktura ng protina at magagandang taba. Pagkatapos ngang pag-steam,
maaring magdagdag ngang kaunting spring onion upang madagdagan ang natural na lasa ng hindi nangangailangan ngang karagdagang asin. Ang gusto kong ipaalaala sa inyo ay ang isang pagkain na mabuti sa bato ay hindi ang pagkain na mayaman sa lasa, kundi ang pagkain na pagkatapos kainin ay magaan ang pakiramdam ng katawan, mainit ang tiyan, hindi nauhaw, hindi bloated, at madaling makatulog. Naalala ko ang pagsubaybay ko sa isang Ginoo, malapit ng mag-60 na may history and kidney stones. Madalas na umihi ng 4 na beses sa gabi, masakit ang gilid, at creatinine na humigit kumulang 150 mg DL. Napakaingat niya sa pagkain ngunit mas pinipili pa rin ang tuyong pagkain at labis na nagbabawal, na nagiging sanhi upang mawalan ang katawan ng angkop na pinagmumulan ng protina. Pinayuhan ko siya na kumain ng stem lapu-lapu na may luya 2 beses bawat linggo, kasama ang maagang hapunan at pagbabawas ng nakatagong asin sa sarsa. Pagkaraan ng humigit kumulang 1 buwan, bumalik siya at ibinahagi na malaki ang pagbuti ng kanyang pagtulog. Nabawasan ang pag-ihi sa gabi sa 1 o 2 beses, nawala ang pakiramdam ng malamig na likod, at mas matatak ang kanyang paglalakad sa umaga. Bumaba ang creatinine level sa 1,035 mg DL. Hindi ito biglang pagbabago, kundi ang resultang pagpapahingang bato ng tama at pagtanggap ng tamang nutrisyon. Sa loob ng maraming taon ng pagmamasid, napagtanto ko na ang mga matatanda sa Pilipinas ay napakaangkop sa mga uringang freshwater fish tulad ng lapu-lapu. Dahil ang mga ito ay mababa sa nakatagong sodium, mababa sa phosphorus, mababa sa saturated fat, at madaling lutuin sa isang banayad ngunit masarap na paraan. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng labis, kundi ang kumain ng sapat, kumain ng tama, at kumain ng may kaalaman. E4. Sabaw ang mais na may dahon ng saging-saging, plantain, at balahibo ang mais. Banayad na paglilinis para sa bato. Mahal kong makaibigan, matapos ang 3 mahalagang pundasyon ng nutrisyon para sa bato, natin ang ika-4 na pagkain. Isang pagpipilian na tila napakasimple ngunit nagtataglay ng malalim na halaga pareho sa tradisyonal na gamot at modernong agham. Sa aking praktika, ito ay isa sa mga ligtas na physiological diuretic na pamamaraan na tumutulong sa bato na magtrabaho ng mas madali sa halip na mapilitan na magtrabaho ng labis sa gabi. Sa edad na lampas 60, ang hindi napapansin ng marami ay hindi lamang humihina ang bato kundi nawawala rin ang natural na biological rhythm nito. Kapag kumakain o gumagamit ng pagkain sa maling oras, napipilitan ang bato na bilisan ang pagsasala sa gabi, 1 oras na dapat itong magpahinga. Ito ang lumilihang seryeng reaksyon tulad ng pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, mahina ang daloy ng ihi, at bahagyang tumataas ngunit matagal na creatinine. Madalas kong inihahalin tulad ang matandang bato sa hindi nangangailangan ng pagmamadali, kundi kailangan ng pagpapagaan sa pamamagitan ng banayad, regular, at napapanahong daloy. Ang sabawng mais na may dahon ng saging-saging at balahibong mais ay isang ganoong pagpipilian, hindi malakas, hindi biglaan, ngunit matatag at malalim. Sa pananaw ng tradisyonal na gamot, ang balahibo and mais ay may neutral na katangian, matamis na lasa, na tumutulong na magpatay, magpalamig, at bawasan ang pagtatabi ng tubig sa katawan. Ang dahon ng saging-saging naman ay gumaganap bilang isang kasama na tumutulong sa pagpapabilis ng pag-ihi, pagpapalusok sa kidneyin, at paglilinis ng natutuna na toxins ng hindi nakakaapekto sa balanse ng minerals. Sa wellness philosophy, ito ay isang uring banayad na diuretic. Tulad ng isang regular na daloy ng tubig sa isang palayan, hindi isang biglaang pagbaha. Mula sa pananaw ng agham, ang balahibo ng mais ay naglalaman ng flavonoids at natural na organic potassium na tumutulong. Nabawasan ang bahagyang pamamaga sa tubules ng bato, sumusuporta sa vasodilation, at nagpapanatili, nege presyon, nege dugo. Ang dahon ng saging-saging ay naglalaman ng active compounds tulad ng acubin na may kakayahang protektahan ang filter membrane ng bato at pagbutihin ng microcirculation,
Sa gayon ay nakakatulong na bawasan ang creatinine kung regular na pinapanatili. Ang mahalagang punto na gusto kong bigyang diin ay ang maepektong ito ay hindi agad nangyayari, kundi naipon sa paglipas ngang panahon, tulad ng kung paano ang isang hardin na inaalagaan araw-araw ay muling luntian. Gayunpaman, ang nagpapasiya sa epekto ay hindi ang sangkap kundi ang paraan ng pagluluto. Una, ang balahibongang mais ay kailangan piliin na sariwa at malinis. Hugasan ng dahan-dahan sa malapnaw na tubig na may asin. Pagkatapos ay banlawan upang mapanatili ang mga active compounds. Pangalawa, ang dahon ng saging-saging ay dapat piliin na bata, hindi masyadong matanda, upang maiwasan ang maasim na lasa at mabawasan ang metabolic pressure. Pangatlo, kapag nagluluto, ilagay muna ang balahibongang mais ng ilang minuto upang dahan-dahang lumabas ang katas. Pagkatapos ay idagdag ang dahon ng saging-saging upang mapanatili ang therapeutic properties. Pang-apat, maaring magdagdag ng ilang manipis na hiwang luya upang mainitin ang tiyan, mapabilis ang sirkulasyon ng hindi nagdudulot ng init sa loob. At ang pinakamahalaga ay huwag itong gawing maalat, dahil ang maliit na dami ng sodium ay maaring mawala ang layunin ng pagpapagaan ng pasanin sa bato. Kung gusto mong baguhin ang lasa, maaring magdagdag ng kaunting lotus seeds o munggo, humigit kumulang 10 hanggang 15 gramo, na ginagawang mainit na inumin ang sabaw sa hapon. Ito ay isang paraan upang ang bato ay dahan-dahang magsala sa araw, iniwasan ang pagtaas ng presyon sa gabi. Isang napakahalagang prinsipyo na madalas na napapabayaan. Naalala ko ang pagsubaybay ko sa isang Ginoo na 65 taong gulang na nakatira sa probinsyang Laguna. Wala siyang malubhang sakit ngunit bawat gabi ay gumigising ng 4 hanggang 5 beses. Laging mabigat ang pakiramdam ng kanyang likod at pagod sa umaga. Matapos ayusin ang kanyang magawi sa pamumuhay at idagdag ang sabaw ng mais na may dahon ng saging-saging sa kanyang dieta 2 beses bawat linggo, ang unang pagbabago ay hindi ang resulta ng pagsusuri, kundi ang pakiramdam na gumaan ang kanyang katawan. Mas malalim ang kanyang pagtulog. Unti-unting nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Mas malinaw ang kanyang isip sa umaga. Pagkaraan ng mahigit 1 buwan, mas stable ang kanyang presyon ng dugo, hindi na mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan tulad ng dati. Gusto ko ring ipaalaala sa inyo na hindi lahat ay angkop sa pagkaing ito. Ang nga may mababang presyon ng dugo, mas mababa sa 100,60 mm, mga dehydrated o may electrolyte imbalance ay dapat mag-ingat. At hindi ito isang inumin na ganap na kapalit ng tubig, kundi isang uri lamang ng kinokontrol na panggamot. Ang paggamit nito ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo ay sapat na. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ngang apat sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 3. 3 karaniwang pagkakamali na nagpapahirap sa pagbaba ang creatinine level. Mahal kong mga kaibigan, matapos nating pagdaanan ang mga pagpipilian sa pagkain na kapakipakinabang para sa kalusugan ng bato, nais kong ibahagi ang isang mas prangka na pananaw mula sa klinikal na karanasan. Kung minsan, ang problema ay hindi sa hindi ka kumakain ng tama, kundi sa hindi pa angkop ang ritmo ng iyong buhay sa physiological needs ng matandang bato. Madalas kong inihahalin tulad ito sa pag-alaga ng isang matanda ng puno. Kung dinidiligan mo ang tamang dami ng tubig ngunit sa maling oras, hindi pa rin ito mamumulala ng husto. Sa loop ng maraming taon ng pagsubaybay sa mga pasyente na lampas 60 taong gulang, napagtanto ko na may mga tao na napakadisiplina sa pagkain at umiinom ng gamot ng regular, ngunit ang kanilang creatinine level ay hindi pa rin bumababa o bahagyang tumataas pa nga sa paglipas ng panahon. Nang mas malalim kong sinuri, nakita ko na ang sanhi ay hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, kundi dahil sa maliliit na gawi na hindi akma sa biological rhythm na nagpapahirap sa bato na gumaling ng tama. Iyan ang palagi kong binibigyang diin. Ang
Alaga sa bato ay hindi lamang kung ano ang kinakain mo, kundi kailan ka kumakain, paano ka natutulog, at anong estado ng katawan mo. Unang pagkakamali, huling hapunan at labis na animal protein. Sa gitnang edad at pagtanda, pagkatapos ang humigit kumulang 6, PM hanggang 7, ang katawan ay nagsisimula ng magpahinga at mag-regenerate kung kumakain ka pa rin ng huli. Lalo na ang pagkaing mayaman sa protina tulad ng red meat, organ meats, o non-sabawng buto, mapipilitan ang bato na magpatuloy sa pagtatrabaho sa oras na dapat itong magpahinga. Marami akong nakasalamuha na kumakain ng masagana ngunit gumigising ng maraming beses sa gabi, hindi malalim ang tulog. Hindi ito senyales ng kalusugan, kundi ang bato ay pinipilit magtrabaho overtime. Sa aking pananaw, ang maaga at magaan na hapunan, pagbabawas ng animal protein, at pag-prioritize ng madaling tunawin na pagkain ang paraan upang bigyan ang bato ng mahalagang tahimik na oras na hindi kayang palitan ng gamot. Ikalawang pagkakamali, hindi tamang biological rhythm ang pagtulog at kakulangan ang malalim na pagtulog. May isang bagay na hindi pa napapansin ng marami. Ang bato ay hindi lamang gumagana sa araw, kundi ang proseso ang micro-restoration ang glomeruli at tubules ang bato ay pinakamalakas sa gabi, lalo na sa pagitan ang 11:00 PM at 3:00 AM. Kung matutulog ka ng huli, magulo ang tulog, o nakakasagabal ang liwanag mula sa telepono sa endocrine system, nababalisa ang prosesong ito. Sa ganoong sitwasyon, gaano man kaingat ka sa pagkain sa araw, hindi makakaroon ng sapat na kondisyon ang bato upang ayusin ang sarili. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na ang isang malalim at napapanahong pagtulog ay kung minsan ay kasing halaga ng isang magandang gamot dahil nakakatulong ito sa nervous, endocrine, at renal circulatory system na bumalik sa natural na balanse. Ikatlong pagkakamali, mailing paggamit ang walang katiyakang kidney supplements. Ito ang nakikita kong madalas sa Pilipinas. Ang mentalidad na gustong gumaling ng mabilis ay nagiging sanhi upang maraming tao ang lumapit sa mga produkto na nagpapataas ang gisigla, malakas na diuretic at mabilis na kidney support. Ngunit kailangan ninyong maunawaan na ang bato sa edad na ito ay hindi nangangailangan ng malakas na stimulus, kundi kailangan ng stability. Ang paggamit na walang kontrol na produkto ay maring maktulot na labis na pakananak bato sa maikling panahon na nagbibigay maling pakiramdam lakas, ngunit sa pangmatagalan ay magdudulot ng electrolyte imbalance, pagtaas ng presyon dugo, at pinsala sa tisyong bato. Palagi kung binibigyang diin ang isang malinaw na prinsipyo, kung wala pang partikular na pagsusuri at medikal na pagtatasa, huwag agad gumamit ng anumang kidney supplement dahil ang presyo na babayaran ay maaring mas malaki kaysa sa benepisyo. Mula sa aking pananaw, ang tatlong pagkakamaling ito ay hindi kasalanan ninyo, kundi ang resulta ng magawi na naipon sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mahalaga ay maaari nating ayusin ang maito. Kailangan lang kumain ng mas maaga, matulog ng mas maaga, at maging mas maingat sa kung ano ang ipinapasok sa katawan, at magkakaroon ng pagkakataon ng bato na gumaling sa pinakanatural na paraan. Bahagi 4. 5 mahalagang nutrients na kailangan ng bato ngunit madalas kulang sa mga matatanda. Mahal kong makaibigan, kung ituturing natin ang paglalakbay sa paggaling ng bato bilang isang mahabang daan na nangangailangan ng pasensya, ang mga pagkain sa nakaraang bahagi ay nakatulong lamang sa bato na magpahinga at pansamantalang mabawasan ang pasanin. Ngunit upang tunay na gumaling ang bato, upang ang creatinine level ay patuloy na bumaba, ang pangunahing punto ay nasa micronutritional foundation, ang maliliit na nutrients na nagpapasiya sa sigla ng bawat filtering unit ng bato. Sa loob ng maraming taon ng klinikal na praktika, napagtanto ko ang isang bagay na lubos na dapat pag-isipan. Marami ang napakaingat sa pagkain, napakahigpit sa diet, ngunit pagod pa rin, umiihi pa rin sa gabi, at humihina pa rin ang pagana ng bato dahil ang katawan
ay hindi kulang sa pagkain kundi kulang sa nutrients na nagpapalusok ng malalim sa loob. Sa edad na lampas 60, hindi na kasing bilis ng dati ang panuno, nababawasan ang digestive fluids, nababawasan ang digestive enzymes, at bumabagal din ang proseso ng metabolismo. Ito ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag ng modernong gamot na subclinical deficiency. Ibig sabihin, hindi pa alarming ang resulta ng pagsusuri ngunit nagsisimula ng humina ang mga selula. Sa pilosopiyang silangan, madalas kong inihahalin tulad ito sa isang lupa na tila mataba pa, ngunit sa katunayan ay naubos na ang micronutrients na nagpapalusok sa halaman, kaya hindi ito kayang manatiling luntian ng matagal. Ang ating bato ay ganun din, kung kulang sa nutritional foundation, kahit magpahinga o gumamit ang gamot, limitado pa rin ang kakayahang gumaling. Una, iron. Ito ang pangunahing elemento sa pagbuo ng red blood cells na tumutulong sa pagdala ng oxygen sa bawat glomerulus. Kapag mahina ang bato, bumababa ang hormone erythropoietin na nagiging sanhi upang ang katawan ay madaling magkaroon ng anemia, kaya ang tisyu ng bato ay napupunta sa matagal na kakulangan ng oxygen. Nagpapabagal sa proseso ng pag-ayos ng pinsala. Marami akong nakasalamuha na nagrereklamo lamang ng pagkapagod, bahagyang pagkahilo, pahingal sa hagdanan. Ngunit hindi iniisip na ito ay senyales ng kakulangan ng iron. Sa pangmatagalan, ang kondisyong ito ay lalong nagpapahina sa bato nang hindi napapansin ang ugat ng sanhi. Madalas kong pinapayo na magdagdag ng iron mula sa pamilyar na natural na pinakmumulan tulad ng malunggay, pulang munggo na nilaga ng malabnaw, itim na bigas, pinasingaw na lapu-lapu na bahagyang maalat, at paminsan-minsan ay kumain ng atay ng manok sa katamtamang dami. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami kundi ang kumain ng madaling tunawin, lutuin ng bahagyang maalat, at kainin ng mainit upang maabsorb ng katawan. Pangalawa, bitamina B12. Ito ang substance na may mahalagang papel sa energy metabolism sa mitokondriya na tumutulong sa mga selula na magkaroon ng sapat na enerhiya upang gumana. Kapag kulang sa B12, madaling makaranas ng pamamanhit ng kamay at paa, pananakit ng likod, at pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Lalo na sa mga matatanda na matagal nang umiinom ng gamot sa tiyan, madalas kong binibigyang diin na ang kakulangan sa B12 ay hindi palaging malinaw na nakikita ngunit tahimik na nakakaapekto sa nervous system at bato. Ang mapinakmumulan na angkop sa ugali sa pagkain ng Pilipino ay maaring steamed tahong, bahagyang maalat na hipon, steamed egg, o plant-based milks na may dagdag na B12. Ang mahalaga ay bigyang prioridad ang natural na pinakmumulan dahil ang mahinang bato ay hindi angkop sa pag-absorb ng napakalakas na synthetic forms. Pangatlo, magnesium. Ito ay isang mineral na madalas napapabayaan ngunit may napakahalagang papel sa vasodilation, kamdaluyan, kamdugo, sa bato, at pagpapanatili presyon ng dugo. Kapag kulang sa magnesium, madaling magko-contract ang mga daluyan ng dugo, lalo na sa gabi, na nagpapababa sa daloy ng dugo sa bato, na nagiging sanhi ang paginto ang proseso ang pagsasala at madaling pagtaas ang creatinine sa umaga. Madalas kong nakikita ang mga may kakulangan sa magnesium na madalas may mabilis na tibok ang puso, magulo ang tulog, madalas umihi sa gabi, at madalas nag-aalala ng walang malinaw na dahilan. Ang mapakain tulad ng kalabasa, lotus seeds, itim na munggo, at avocado ay hindi lamang nagdaragdag ng magnesium kundi tumutulong din sa katawan na mag-relax ng natural. Ang isang bahagyang maalat at maagang kinain na sabaw ng kalabasa ay kung minsan ay mas epektibo kaysa sa isang komplikadong supplement. Pangapat, omega-3. Ito ay isang grupo ng magagandang taba na may anti-inflammatory effect at nagpoprotekta sa glomeruli mula sa fibrosis. Sa katunayan, napansin ko na marami sa mga may tumataas na creatinine ay madalas na may kasamang matagal na bahagyang pamamaga at dyslipidemia. Ito ang nagpapahirap sa bato na magtrabaho sa ilalim ng patuloy na stress.
Ang omega-3 ay nakakatulong na pagpakalmahin ang prosesong ito tulad ng pagpapakinis ng daloy sa circulatory system na tumutulong sa bato na magsala ng mas madali. Ang mga angkop na pinagmumulan sa Pilipinas tulad ng isda mackerel, lapu-lapu, flax seeds, at walnuts ay napakadaling hanapin. Gayunpaman, hindi ko hinihikayat ang labis na paggamit ng omega-3 supplements kung walang reseta dahil ang katawan ng matanda ay nangangailangan ng natural na balanse, hindi labis na supplementation. Panlima, taurine. Ito ay isang amino acid na hindi gaanong binabanggit ngunit may mahalagang papel sa pagprotekta sa glomerular filter membrane at pagbabawas ng oxidative stress. Madalas kong ipinapaliwanag ng simple na ang taurine ay tulad ng isang proteksiyon na unan para sa bato na tumutulong sa bato na hindi masira kapag kailangan nitong iproseso ang metabolic byproducts pagkatapos kumain. Ang makulang sa taurine ay kadalasang nakakaramdam ngang pagkapagod pagkatapos kumain, bahagyang pananakit ngang likod, at hindi stable ang estado ng isip. Ang natural na pinagmumulan ng taurine tulad ng hipon, pusit, at itlog ng manok kapag niluto ng magaan, steamed, o pinakuluan, ay makakatulong sa katawan na maabsorb ng mas mahusay nang hindi nagdudulot ng pressure sa bato. Kapag tiningnan ang lahat ng 5 grupo ng nutrients na ito, makikita ninyo ang isang napakalinaw na pangkaraniwang punto. Ang bato ay hindi nangangailangan ng napakalakas, napakarami, kundi kailangan ng tamang nutrient, sa tamang oras, at sa tamang paraan ng pag-absorb. Palagi kong binibigyang diin na ang pagaling ng bato ay hindi isang karera, kundi isang araw-araw na micro-regeneration na paglalakbay kung saan ang bawat pagkain, bawat pagtulog, bawat ritmong buhay ay nag-ambag sa pagbabago. Ang mahahalagang salita na nais kong tandaan ninyo ay hindi lamang kaalaman kundi isang gabay sa pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang biological foundation, oxygen-starved glomerulus, renal vasodilation, antifibrosis, mitochondrial energy metabolism, glomerular filter membrane protection, oxidative stress reduction, at micro-recovery. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 6 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 5. Pagpapagaling ng bato gamit ang isip at relax na espiritu. Mahal kong makaibigan, pagdating sa gitnang edad at pagtanda, madalas nating iniisip ang bato bilang isang simpleng organ na nagsasala ng dugo. Ngunit sa klinikal na praktika at maging sa filosofiya na ASEAN Wellness, ang bato ay isang sentro rin ng intersection sa pagitan ng emosyon, nervous system, at endocrine system. Nangangahulugan ito na bawat pag-isip, bawat alalahanin, bawat gabi na hindi makatulog ay tahimik na nakakaapekto sa filtering function ng bato. Kapag stress ka, tumataas ang paglabas ng cortisol at adrenaline ng katawan. Ang dalawang hormone na ito ay nagko-contract sa mga daluyan ng dugo, nagpapababa sa daloy ng dugo sa glomeruli, na nagiging sanhi upang ang tissue ng bato ay mapunta sa estado ng micro-oxygen deficiency, kaya nagtitrigger ng tahimik na pamamaga at unti-unting nagpapataas ng creatinine level sa paglipas ng panahon. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na hindi takot ang bato sa kakulangan ng gamot, hindi takot sa kakulangan ng pagkain, kundi ang pinakatakot nito ay ang kaguluhan mula sa loob. Ipinapahaya ang pilosopiya ang silangan ng napakasimpel ngunit malalim. Gusto ang bato ang kapayapaan, ayaw ang kaguluhan, gusto ang regular, ayaw ang biglaan. Ibig sabihin, gusto ang bato ang stability, ginhawa, at consistency. Kapag ang isip ay nababalisa, magulo ang tulog, at nababalisa ang biological rhythm, kahit na kumakain ka ng tama at uminom ng tama, hindi pa rin makakaroon ng pagkakataon ng bato na gumaling ng buo. Sa kabalintunaan, kapag ang isip ay relax, ang parasympathetic nervous system ay na-activate, natural na lumalawak ang mga daluyan ng dugo,
at ang daloy ng dugo sa bato ay nagiging banayad at tuloy-tuloy, na nagbibigay ng kondisyon para sa glomeruli na ayusin ang sarili sa micro-level. Sa proseso ngang pangangalaga sa kalusugan ngang matatanda sa Pilipinas, napansin ko ang isang katotohanan na lubos na dapat pag-isipan. Marami ang sumusunod sa paggamot ng napakahusay, napakaayos ng pagkain, ngunit dahil sa hindi mapakali ang isip, hindi pa rin bumubuti ang resulta ng pagsusuri. Ngunit mayroon din namang maitao na kailangan lamang baguhin ang kanilang pamumuhay at ayusin ang biological rhythm, at ang bato ay nagsisimulang gumaling ng natural nang hindi nangangailangan ng karagdagang gamot. Hindi ito isang misteryo, kundi ang kombinasyon ng neuroscience, endocrinology, at microcirculation upang ang bato ay tunay na makahinga. Madalas kong ginagabayan ang aking mga pasyente sa ilang napakasimple ngunit malalim na epektibong pamamaraan. Una ay ang kinokontrol na mabagal na pahinga. Bawat gabi, maglaan ngang ilang minuto upang umupo ng tahimik, ilagay ang kamay sa ibabang tiyan. Dahan-dahang huminga ng malalim sa loop ngang 4 na segundo. Pigilin sa loop ngang 4 na segundo, huminga palabas sa loop ngang 6 na segundo. Ulitin ng maraming beses. Kapag regular na ginagawa, babagal ang tibok ng puso, lalawa ang mga daluyan ng dugo, bahagyang bababa ang presyon ng dugo, at ang pinakamahalaga ay natural na tataas ang daloy ng dugo sa bato. Hindi ito isang simpleng ehersisyo sa pahinga, kundi isang paraan upang ibalik ang katawan sa estado ng biological balance. Pangalawa ay ang paglikha ng relax na kapaligiran ng tunog bago matulog. Ang mga tunog tulad ng mahinang ulan, daloy ng ilog o malambot na ambient music ay nakakatulong sa utak na lumipat sa alpha wave state, kaya nagpapataas ng endogenous melatonin na nakakatulong sa mas malalim na pagtulog. Kapag malalim ang tulog, ang bato ay pumapasok sa pinakamahalagang micro-recovery phase ng araw, kung saan ang filtering cells ay inaayos, ang maliliit na pinsala ay gumagaling, at ang immune system ay kumakain ng balanse. Pangatlo ay ang pagtatalaeng maliliit na positibong bagay sa araw. Ito ay tila simple ngunit may malalim na epekto sa nervous system na nakakatulong na tumaas ang serotonin, mabawasan ang cycle ng pagkabalisa at stress. Kapag ang utak ay natatabi ng positibong senyales, babawasan ang katawan ang reaksyon sa stress, kaya babawasan ang paglabas ng cortisol, na tumutulong sa mga daluyan ng dugo sa bato na hindi makokontract ng matagal. Ipinapakita ang isang pag-aral na isinalin sa Tagalog mula sa mga materyales sa geriatric psychology na ang mga matatanda na regular na nagsasagawa ng mga relaxing habits tulad ng malalim na pahinga, pakikinig sa natural na tunog, at pagtatala ng positibong emosyon sa loob isang linggo, ay maaring makaranas malaking pagbaba ng cortisol, pagbuti ng pagtulog, at pagkatapos ng ilang linggo ay may senyales ng stable na presyon ng dugo at paggana ng bato. Nagpapakita ito na ang isip ay hindi lamang nakakaapekto sa emosyon kundi direkta ring nakakaapekto sa daloy ng dugo na nagpapalusok sa bato at sa proseso ng pagsasala. Nais kong ibahagi ang isang totong kaso upang mas madaling maunawaan ninyo. Si Aling Nena, 72 taong gulang, na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang bayan sa labas ng Metro Manila, madalas na umihi ng 4 hanggang 5 beses sa gabi, hindi malalim ang tulog at pagod sa umaga. Takot siyang uminom ng tubig dahil iniisip niya na ang labis na pag-inom ay magpapahina sa kanyang bato. Nang suriin, ang creatinine level ay nasa 150 mg DL, hindi masyadong mataas ngunit may tendensiyang tumaas. Sa halip na ayusin ang gamot, ginabayan ko siya na baguhin ang kanyang ritmo ng buhay. Bawat gabi, maglaan ng oras upang mag-relax, makinig sa malambot na tunog, magsanay ng mabagal na pahinga, kumain ng maaga, at kumain ng bahagyang maalat. Pagkaraan ngang humigit kumulang 2 linggo, nagsimula siyang makatulog ng mas malalim at malaki ang pagbabangang bilang ng pag-ihi sa gabi.
Pagkatapos ng isang buwan, sinabi niya na mas magaan ang kanyang katawan, mas kalmado ang kanyang isip, at lalo na, wala na ang pakiramdam ngang pagkabalisa tulad ngang dati. Nang muling suriin, bahagyang bumaba ang creatinine sa humigit kumulang 1,35 mg DL at mas stable ang presyon ng dugo. Ang kapansin-pansin ay walang malalaking pagbabago sa gamot kundi panggunahin ay mula sa pagayos ng isip at biological rhythm. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong maunawaan ninyo na ang bato sa pagtanda ay hindi nangangailangan ng malalakas na interbensyon, kundi kailangan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng nutrisyon, pagtulog, at estado NH-SIP. Kapag ang isip ay payapa, lalambot ang magadaluyan ng dugo. Kapag malalim ang tulog, ayusin ng glomeruli ang sarili. Kapag kumakain ng bahagyang maalat at sa tamang oras, hindi overloaded ang bato. Iyan ay isang saradong siklo ang natural, sustainable, at ligtas na pakaling. Ang mga konsepto na kailangan ninyong tandaan ay hindi lamang teorya kundi isang gabay sa pang-araw-araw na buhay, kabilang ang cortisol, renal vasoconstriction, night biological rhythm, glomerular perfusion, parasympathetic nervous system relaxation, deep sleep recovery, at oxidative stress reduction. Kapag naunawaan at isinasagawa ng tama, mapagtanto ninyo na ang pangangalagang bato ay hindi isang komplikadong bagay kundi ang pagkatuto kung paano mabuhay ng mas mabagal, mas regular, at mas payapa araw-araw. At kung pinapanood ninyo pa rin ito hanggang dito, nais kong imbitahan kayong mag-iwan ng 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman kong natanggap ninyo ang mahusay na kaalaman at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang. Mahal kong mga kaibigan, kapag muling tiningnan ang buong paglalakbay ng pangangalaga sa bato sa gitnang edad at pagtanda, ang nananatili ay hindi ang listahan ng mga bagay na dapat iwasan ng mahigpit, kundi isang napakalalim ngunit napakapangkaraniwang prinsipyo, tema, sapat, regular. Ito ay hindi lamang payo sa nutrisyon kundi isang physiological strategy na tumutulong na protektahan ang bawat glomerulus at tubulang bato na nagpapasya sa pangmatagalang kalusugan ng katawan. Tama ay ang pagkain, nga angkop na pagkain para sa kalagayan ng bato, pagbabawas ng metabolic toxins tulad ng urea, uric acid, at hindi kinakailangang electrolyte load. Sapat ay ang pagkain sa tamang dami, hindi hinahayaan ang bato na magsala ng biglaan sa isang pagkakataon, lalo na sa gabi, at regular ay ang pagpapanatiling stable na ritmo ng pagkain araw-araw upang hindi mapunta ang bato sa estado ng labis na karga minsan at kulang naman minsan na nagdudulot ng kaguluhan sa natural na ritmo ng pagsasala. Pagkatapos ng edad 60, napansin ko na ang bato ay nagiging mas sensitibo sa asin, purines, at mabilis na naabsorb na minerals. Kung kumakain ng malat o nagdaragdag ng minerals sa maling oras, lalo na sa gabi, mapipilitan ang tubules ng bato na mabilis na ayusin ang electrolytes habang ang daluyan ng dugo sa bato ay may tendensiyang makokontract ng bahagya dahil sa epekto ng cortisol sa gabi. Ang resulta ay tumataas ang pag-ihi sa gabi, nagagambala ang pagtulog, at ang mas mahalaga ay nababawasan ang pagiging epektibo ngang daloy ng dugo sa bato na nagpapabagal sa proseso ngang pagaling. Kaya, ang pangunahing prinsipyo ay hindi sa kumain ng marami o kaunti kundi sa kumain sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang prioridad para sa mga may mahinang bato ay dapat malinis na protina, sariwang gulay, lutuin ng bahagyang maalat, at lalo na, uminom ng tubig at magdagdag ng minerals nang maaga sa araw upang magkaroon ng sapat na oras ang bato upang tapusin ang proseso ng pagsasala bago pumasok sa yugto ng pagpapahinga sa gabi. Pagdating ng gabi, ang bato ay nangangailangan ng mabagal, stable, at banayad na ritmo ng pagsasala, hindi isang sapilitang overtime. Lubos kong naunawaan ang inyong pinagdadaanan. May mga pagod, matagal na pananakit, may mga nag-alala sa bawat pagtingin sa resultang pagsusuri. May mga takot uminom ng tubig dahil sa pag-ihi sa gabi o matagal na pagkabalisa na hindi alam ang sanhi.
Ang pagbabago ay hindi kailangang malaki, kailangan lamang kumain bago mag 6 p.m., bawasan ang asin, huwag piliting kumain kung hindi gutom, matulog ng mas maaga, at panatilihin ang payapang isip. Sa ganong paraan, nakalikha ka ang isang perpektong kapaligiran para sa stable na pagana ang bato, may mga napakalit na bagay na naktatagling malalim na halaga. Ang isang bahagyang maalat na sinabawang lapu-lapu, isang mainit na sopas na lotus seeds, isang malalim na tulog na walang abala, o ilang minuto nga mabagal na pahinga sa tahimik na lugar. Lahat ng ito ay hindi simpleng sabi-sabi kundi mga physiological load reduction strategies para sa bato. Kapag regular na isinasagawa, nakakatulong ang maito na bahagyang lumawa ang mga daluyan ng dugo sa bato, mas stable ang presyon ng dugo, at maayos ang proseso ng pagsasala ng glomeruli sa gabi. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman kung kasama ko pa rin kayo at sinusuportahan ninyo ako. Pindutin ang subscribe sa channel upang kapag may bagong video, kayo ang unang makatanggap ng abiso upang patuloy tayong matuto kung paano mamuhay ng malusog, masaya at mapayapa. At kung maaari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya, kaibigan, at kapitbahay. Sino ang nakakaalam? Isang maliit na pagbabahagi ninyo ang makakatulong sa iba na magkaroon ng mas malusog na buhay araw-araw.